Hey guys, grabe po si Samsung. Paano po nangyari na sa around 4,000 po na presyo? Nabigyan po tayo ni Samsung ng G99 po na processor dito po sa may entry level na smartphone nila. Habang sila Poco, sila Infinix, saka po sila Tecno, or even si Nubia, is puro mga naka G81 at unistock lang po yung mga processor ng mga smartphone nila. Paano pa guys pagka nag-sale nga po ito katulad nga po ng Samsung Galaxy A06 ng less than 3,000 lang, di game over na. Si Galaxy A07 na po, ang hari ng entry level ngayong 2025, pagka po nagkataon yan. Pero syempre, mangyayari lang po yun guys, pagka nga po nagbaba yung kanyang presyo. Pero sa ngayon po, dahil nga po hindi pa naman siya nakasilang mura, dito po muna natin siya pag-usapan kung magkano po yung pinaka-SRP niya ngayon. Dalawang version po ang Samsung Galaxy A07. Itong 464GB na version, sa may around 4,000 po na presyo. Then yung 4128 na version, sa may around 5,000 nga po na presyo naman. Medyo mahal pa po yun guys kung ngayon nga po ay bibili ng smartphone na yan. Pero yung 4128 na version sa may around 5,000 na presyo, hindi na po masama yun. Then naka G99 naman nga po yung kanyang processor. Kumbaga makakakuha po tayo ng ibang smartphone na mayroong mas malaking storage nga po dito kay Samsung. Pero mababa naman guys yung kanyang processor. Kaya pipili po tayo kung ano po yung priority natin sa isang smartphone ngayon. Dito po sa may package si Samsung, mismong smartphone lang po, sa cable lang po yung kasama niya sa may box. Wala pa rin po siyang adapter na kasama rito guys. Sa may display niya naka PLS LCD display lang po yan. With 9/3 sa refresh rate, 720p resolution. Saka naka teardrop notch lang po yung ating front selfie camera. Expected naman na po guys yung ganyang klase ng display. Dahil still Samsung pa rin naman yan. Pero kung mahalaga naman, talagang napakaganda po ng kanyang One UI ni Samsung. Isa yan talaga sa mahirap bitawan kung Samsung user po tayo. Lalo nga po kung matagal po kayong gumagamit ng Samsung na smartphone. Tapos pagka gumamit ka ng Infinix or ng Tecno, sigurado makapangitan ka sa may UI niya. Ang nakakatuwa nga po dito kay Samsung, grabe po yung Samsung Galaxy A07. Meron po siyang 6 years. 6 years booking sa Android update. Hindi po yan marketing ng Samsung guys para po bumili kayo ng isang Samsung na smartphone. Matagal na pong pinatunayan ni Samsung yan. Even po yung mga lumang model nila, even sa may entry level, sa may mid-range po nila, at lalong-lalo nga po sa mga high-end na mga smartphone. Talagang hindi po nila pinapabayaan sa mga software update at mga Android update. Lalo pa nga po ngayon 2025 at nauuso na nga po yung patagalan ng mga software update. At kasama po dito guys, ang Galaxy A07. Sa camera medyo alanganin po ang Samsung Galaxy A07. Medyo mas gusto ko na po yung camera nila Infinix, saka po ni Tecno compare nga po dyan kay Samsung. Pero much better naman po yung camera ni Samsung kung i-compare nyo po kila Realme, kila Vivo, saka po kila Oppo. Dito nga po sa mga entry level na mga smartphone. Pero at least nga po guys, kahit po naka dual camera to, hindi po siya naka fake camera. Compare po sa ibang smartphone brands na lalagyan po siya ng tatlong camera. Pero magugulat ka, parang dual camera lang siya. Pero pagka po tingnan nyo yung pinaka specs nila, single camera lang po siya. Pero itong si Samsung guys, 50 megapixel po siya. Saka isang 2 megapixel na depth sensor. Kaya still po naka dual camera yan. Unlike nga po sa iba, lalagyan po na napakaraming bilog sa may likod niya. Pero magugulat ka, single lang pala yon. Sa design naman po niya guys is medyo hawig na nga po siya ng mga mid-range na smartphone nila Samsung. Katulad po ng Samsung Galaxy A36 sa forma po ng camera niya. Pero syempre naka plastic frame lang to at plastic back lang. At halos same pa rin naman to guys ang build quality ng Galaxy A06 last year. Halos processor lang po talaga yung nabago sa kanya from G85 at naka G99 na nga po ngayon sa may bagong version. Pwede po kayo maglaro ng Wuthering Waves dito pero low graphics lang. Pero sa kanya meron pa rin po siya mga frame drop, saka po mga lag pagka po maraming kalaban. Naka single speaker lang to guys. At expected naman na to para sa isang Samsung. 5,000 mAh yung kanyang battery at meron po siyang 25 watts na supported sa kanya. Kaso wala nga po siyang kasamang charger sa may box niya mismo. Sa Mobile Legends, okay din naman guys yung kanyang performance dyan. Alam niyo lang po ang naisip ko dito guys. Kaya naman po pala nila maglagay ng G99 sa mga less than 5K po ng mga smartphone. Pero bakit di tayo mabigyan ng ibang smartphone brands? Si Samsung pa talaga yung nagbigay sa atin ng ganitong processor sa mga entry level ngayon. Alam ko mababa po yung RAM niya saka po yung kanyang storage para sa ganitong presyo. Kaso guys, Samsung po ang isa sa pinaka-trusted na brand po sa atin. Dahil isang gusto ko nga po sa mga Samsung na mga smartphone, napakadali po magwa-warranty sa kanila.
Basta naka-NTC yan, kahit wala pong resibo at pasok pa sa may 1 year niya, libre po agad yung repair natin pagka po pumunta tayo sa mga service center nila. Tapos pagka po defect pa po yung mismong smartphone natin, kahit po lagpas na po siya sa may 1 week niya or lagpas na po ng 1 buwan, basta pasok pa guys sa may 1 year na pagkakabili natin, re-repair pa rin po nila yan at papalitan po nila ng pyesa ng libre. Basta po defect yung mismong smartphone natin. Subok ko na po yan guys dahil ilang beses na nga rin po ako nakapunta sa may service center ng Samsung nung panahon pa po na wala pa sila Transsion, wala pa sila Xiaomi at wala pa sila Realme. Napakadali po talaga magpa-repair kila Samsung. At yan po guys yung isang dahilan kung bakit nga po mahal yung mga Samsung ng mga smartphone. Dahil napakadali po magpa-warranty sa kanila. At ang dami po nilang service center sa Pilipinas. Kaya po kahit saan tayo pumunta, makakapagpa-repair tayo ng Samsung. Hindi po katulad ng ibang mga smartphone brands. Sa Call of Duty Mobile guys, decent naman na to guys dahil kilala nyo naman na po ang G99. Maganda po talaga ang performance niya. Kaso sa may presyo na lang po talaga nagkakatalo. Alam nyo po pinakamagandang gawin sa may Galaxy A07. Wag po muna kayong bibili ngayon. Pero pagka nakita nyo po na kulang 4K lang po yung presyo niya sa may 464GB, medyo okay na po yun guys. Lalo kung baka phone lang po yung hanap nyo. Then pagka naging kulang 5K or around 4,000 po yung presyo ng 4128, sobrang sulit niyan guys. Para po sa may specs na makukuha natin. At naka Samsung ka pa nga. Kaya po nakakagulat guys para po sa isang entry level. Si Samsung pa po talaga yung nauna na mabigyan po tayo ng G99. Dito po sa mga less than 5K po ng mga presyo ngayon. Dahil yung malita storage lang naman po guys yung kulang sa kanya. At yun lang din yung number 1 reason kung bakit po tayo pipili ng ibang brand. Compare nga po kay Samsung. Dahil nga po doon pa lang sila medyo bitin. Pero dito nga po sa may overall specs niya, I think laban na to guys. Napakaganda po ng Samsung Galaxy A07 ngayon. Kaya pagka po nagkataon at pagka po natutunan ni Samsung na maglagay po ng saktong storage po sa mga smartphone nila, I think game over na sila Infinix. Game over na kila Poco at game over na kila Oppo. Sigurado maghahari po ulit ang mga Samsung ng mga smartphone, especially po dito sa mga entry level ngayon. Naalala ko nga lang po pala guys, itong specs na po ng Galaxy A07 4G, halos ito lang din ang specs ng Galaxy A16 4G. Kumbaga lamang lang po sa may display at lamang lang po sa may camera, yung A16 4G. Ang kaso mahal nga po yung kanyang SRP. Pero nagsisale na rin po ng mura, yung smartphone nga po na yon ng around 5,000 sa may 4128 na version. Kaya po kung sakali nga po na nasa around 5,000 pa yung budget natin to 6,000, I suggest mag-Galaxy A16 muna tayo. Compare nga po na ito yung kunin natin agad sa kanyang SRP. Mas okay po talaga guys na bilhin natin yung smartphone na to pagka po nakasale siya. Hindi po sa kanyang SRP. Dahil kung sabi SRP niya, mag A16 4G na lang po tayo. Or yung 5G. Yun guys, mas solid po yun. Sa specs po na makukuha natin. Para po sa mga discounted po na mga presyo nila ngayon. Kaysa naman sa ibang smartphone dyan guys, nagpipiling Samsung. Pero napakamahal naman ng mga presyo. At napakahina ng mga specs. Kaya ngayon gumising na kayo Oppo, Vivo, Realme. Baka naman pwede nyo rin po kami bigyan ng ganitong klase ng specs na same nga po ng Galaxy A07 ngayon. Hindi po yung presyo lang yung ginagaya nyo. Pero yung specs, napakababa naman ng specs. Hindi yung presyong 10K po ng mga smartphone nyo. Tapos yung specs po na bibigay nyo, nasa specs lang po ng mga halagang 5,000. Yun lang muna guys yung mabilis sa review natin. Masyado na po tayong lumalayo sa review po ng Galaxy A07. Alam niyo naman na po yung main point ko. Solid po ang smartphone na to pagka naka-sale. At medyo mahal pa po siya kung sa kanyang SRP. Storage lang po talaga yung nabitin sa kanya. Pero syempre kung gusto nyo talaga yung smartphone na to, yung 4128 na po yung kunin nyo. Wag po yung 464. Kunin nyo lang po yung 464 kung nasa around 3,000 pesos. Pero sa kanyang SRP, medyo negative yun guys. Paligyan lang po yung video natin guys. At meron po tayong link dyan sa may comment section. At kung gusto nyo rin po ng additional discount pa. Thanks for watching.